Hey everyone, good afternoon. This is your Ate Donna, and for today, I will be giving you some tips and guidelines on how to prepare your CV. Yung CV na, ay wow, ganun. Yung CV na pagkakita ng employer, ay wow, gusto ko to, basahin ko. Basahin ko pa till the very end. No? So, I've been working with the recruitment industry for nearly 11 years and ito po yung mga common mistakes na nakikita ko. May mga CV po na magaganda yung itsura. Pero pag binasa mo, hindi mo makita yung gusto mong hanapin. So dapat, pag nag-prepare tayo ng CV, substance over form. Ibig sabihin, simple na CV format, pero andon lahat ng gustong makita ng employer. Your employment history, yung job details mo, yung job description mo doon sa trabaho na pinapasukan mo, andon. And then yung inclusive dates dapat nandun. So, substance over form. Tandaan po natin, yung CV po natin, yan po ang ating life story. Yan po ang ating marketing tool. Kung paano natin ima-market yung career, yung skills natin sa mga prospect employers natin, andoon po sa CV natin. So, dapat unang tingin pa lang, wow, sige, basahin ko to. Itutuloy ko yung pagbabasa. So, first, sa CV po natin, dapat kumpleto po yung personal details natin. Pangalan natin, yung profession natin. So like for example, ngayon meron tayong hiring na nurse. So ilagay niyo po yung pangalan ninyo and then isunod niyo po yung PHRN ba kayo, USRN din ba kayo. So ilagay niyo din po yon. And then ilagay po natin yung address natin, yung location natin, yung current address natin, and then yung email address and yung contact number po natin. Siguraduhin po natin active yun. And make sure, pag nagpasa po kayo ng CV, from time to time, silipin nyo po yung email ninyo at silipin nyo din po yung mga inbox ninyo, yung mga text messages ninyo kasi baka kinokontak na kayo ng HR, ng ina-applyan ninyo, tapos hindi kayo ma-reach. And then, dun sa profile, maglagay lang po kayo ng kahit 2 to 3 lines ng profile po ninyo, mga strength ninyo, key responsibilities ninyo, all throughout your career. Kasi parang summary po siya. Summary ng career mo, yung ilagay mo sa profile. Huwag po nating ilagay doon yung mga hobbies natin. Singing, dancing, huwag po nating ilagay doon. Kung ang ina-applyan po natin ay iba naman. Okay? Kung ang ina-applyan natin ay nurse na position, ang ilagay po natin doon ay yung mga experience natin sa hospital at anong klase, anong level, anong type ng hospital yung napasukan natin at pinapasukan natin. And then, when it comes to the employment history po, dapat po ang pagkakasunod-sunod ay dapat sa topmost po yung current work ninyo. Yung current employment ninyo, yun dapat yung nasa una. Kasi yun po yung unang makikita. Huwag nyo pong hayaan or huwag nyo pong anuhin na ang unang makikita ng employer ay yung experience ninyo way back 20 years ago. So, dapat yung pinaka-current po yung nasa taas. And then, i-highlight nyo po yung skills ninyo. I-highlight nyo po yung area of expertise ninyo sa mga CVs po ninyo. And then, isunod nyo po yung mga trainings, yung mga certificates na meron kayo, and your character reference. So, 2 or 3 character reference is fine. And then, yun. Ang importante lang po ay makita ni employer or makita ni HR manager na yung CV na ginawa ninyo, na ipinasa ninyo is naka-align po doon sa job posting nila. Mahalaga pong sa umpisa pa lang ng pagbabasa ni HR manager, makita na niya na ay, okay, qualified to. Again, from the top tayo, your personal details, name, address, active contact details, and then your profile or a short summary of your profession. Skills, area of expertise natin, i-highlight natin. Kahit i-bullet point mo lang yan siya dyan. And then, employment history, dapat ay chronological order from the current employment pabalik sa mga previous mo. Ganun po dapat yung pagkakasunod. And then, your trainings and certificates na related doon sa ina-applyan mong trabaho. And your character reference. So, yun lang. And I hope
makatulong po itong video na to sa inyong mga pag-prepare. God bless you all and good luck po. Good luck po sa lahat ng mga job huntings na ginagawa natin. Thank you so much. Bye.